Inihatid ni Ruji si Zofan sa lugar kung saan ito tatagpuin ang mga makakasama niya sa binuong hunting team ng kanilang mercenary guild. Pagkarating ng dalawa ay agad ang mga itong binati at tinawag ni Pupan. Pinagmasdan ni Zofan ang mga mukha ng mga taong makakasama niya sa sasalihan niyang hunting team na kilala sa tawag na Sword Hunt. Ang nasa unahang lalaki ay si Gan Chi, ang pinaka-scout ng team. Isa itong advanced Starfall warrior at gumagamit ito ng mga sandata na dagger at crossbow. Ang isa namang lalaki na may pulang buhok ay si Qfeng. Ito ang nagsisilbing tank ng Sword Hunt. Isa itong advanced pick Starfall warrior at gumagamit ito ng mga kagamitan na shield at broadsword. Humanga si Zofan noong makita nito sa kanyang perception na ang mga makakasama niya ay isang advanced Starfall warrior at isang advanced pick Starfall warrior. Mas lalo pa siyang humanga noong makita nito na isang novice warlord ang pinakamatanda sa ni Xinjian si Zofan na ang hunting ground nga raw sa loob ng Ghost Rain Mountain na kanilang pupuntahan ay puno ng napakaraming D-rank monster. Ang lugar nga raw na yun ay higit na mas mapanganib kaysa sa pinangyarihan ng natapos na joint operation. Sinabi ni Xinjian na kapag nga raw hindi kwalipikado sina Zofan at Pupan na maging kanilang miyembro ay agad niya nga raw ang mga itong patatalsikin sa kanilang team. Sumagot naman si Zofan at sinabi sa captain nila na si Xinjian na mabilis nga raw siyang makaka-adapt sa anumang sitwasyon at sisiguraduhin niya nga raw na hindi siya magiging pabigat. Pinayuhan ni Qfeng si Zofan na wag nga raw itong masyadong kabahan. Sinabi nga lang daw yun ng kanilang captain dahil sa tuwing nasa loob na sila ng hunting area ay ito ang madalas na gumagawa sa lahat ng pagpatay. Sinabi ni Qfeng na ang kailangan nga lang daw isipin ni Zofan at Pupan ay ang protektahan ang kanilang mga sarili. Sinabihan naman ni Pupan si Qfeng na masyado nga raw sila ng mga itong minamaliit. Hindi naman daw ganoon kahirap para sa kanila ni Zofan ang kumalaban ng ilang D-rank monsters. Nagulat ang lahat nung biglang tumayo ang kanilang captain na si Xinjian, sinabi nito na oras ng araw para magpunta sila sa Ghost Rain Mountain. Hindi naman inasahan ni Zofan na mag-uumpisa na agad sila sa kanilang hunting mission. Mukhang ang captain nga raw nilang ito ang tipo ng tao na hindi na nagpapaligoy-ligoy pa at diretso na agad sa aksyon. Pagkalabas ni Zofan sa gusali ng kanilang mercenary guild ay agad ang mga itong pumasok sa kagubatan ng Ghost Rain Mountain. Kahit malapit ng maggabi ay tumuloy pa rin ang mga ito sakay ng isang matibay na armored vehicle. Nagtanong si Pupan kung bakit nga raw hindi na lang sila nagpabukas ng pagpunta doon gayong malapit nang lumubog ang araw. Hindi ba raw mas mabilis silang mapapansin doon ng mga halimaw habang sakay sila sa isang maingay na sasakyan? Sumagot naman si Gan Chi na sinadya raw talaga nila na lumakad ng ganoong oras. Mas mabuti nga raw na lumapit sa kanila ng kusa ang mga halimaw kaysa sa mag-aksaya pa sila ng oras para hanapin ang mga ito. Sinabi rin nito na masanay na nga raw si Pupan dahil ganoon talaga ang ginagamit na combat method ng isang advanced hunting team. Habang naglalakbay sila sa gitna ng kagubatan ay may biglang umatake sa kanilang sinasakyan. Agad namang lumabas ng sasakyan ang ating bida at hinarang ang lahat ng bagay na tatama sa kanila. Marahil nga ay isang armored vehicle ang kanilang sasakyan pero ibang usapan na ito kung mula ang pag-atake sa isang malakas na halimaw. Nalaglag sa lupa ang mga matutulis na bagay na hinarang ni Zofan. Agad na inihanda ni Pupan ang sandata at kalasag nito noong makilala niya ang matutulis na bagay na ipinang-atake sa kanila. Pagkatingin ni Zofan sa itaas ng puno ay nakita ng mga ito ang isang halimaw. Ang halimaw na ito ay isang D-rank monster na kung tawagin ay Tail Arrow Fox. Hindi man ganoon kapamilyar si Zofan sa nakita niyang halimaw pero naghanda pa rin siya para labanan ito. Sinabi ni Xinjian na lumabas nga raw ng sasakyan si Pupan at makipaglaban ito sa halimaw kasama si Zofan. Ito nga raw ang unang pakikipaglaban ng dalawang ito bilang mga miyembro ng kanilang Sword Hunt. Sinabi ni Xinjian na isang araw ang Tail Arrow Fox sa mga pinakamahinang halimaw sa mga D-rank monster. Kapag nga raw nagtagumpay ang dalawang ito na mapatay ang nasa labas na halimaw ay doon niya palang daw tatanggapin ang mga ito bilang mga miyembro ng kanilang team. Nagtanong sina Zofan at Pupan kung ito na ba raw ang kanilang recruitment test. Pagkababa ni Pupan ay nagtanong si Qfeng sa kanilang captain kung bakit nga raw kailangan ng mga itong kumaharap ng isang D-rank monster, hindi ba raw parang ang lupit naman ito sa dalawa. Sumang-ayon din si Gan Chi sa sinabi ni Qfeng,
Sa ginawang itong araw ng kanilang captain ay parang wala talaga itong plano na tanggapin ang dalawa sa kanilang team. Sumagot naman si Xin Jian na kahit pangaraw napakatalentado ng dalawang ito ay mga intermediate Starfall Warrior pa rin ang mga ito. Hindi niya nga raw alam kung may kakayahan ba ang mga ito na makasabay sa kanila. Sinabi rin ni Xin Jian na siguro naman daw ay matatalo ng dalawa ang Tail Arrow Fox lalo na't kinukonsidera nga ito na isa sa mga pinakamahinang D-rank monster. Dinagdag pa ni Xin Jian na ayos nga lang daw sa kanya kung ipinagbilin lang ng kanilang president na si Pu Hao na bantayan niya ang anak nitong si Pu Pan. Pero kalabisan ng araw kung magdadala sila ng dalawang pabigat habang nanghahunting sila ng mga high-ranked monsters. Sinabi ni Captain Xin Jian kina Gan Chi at Qiu Feng na isang araw silang hunting team at hindi mga yaya. Nagalit ang Tail Arrow Fox noong makita nito na may dalawang tao ang papalapit sa kanya. Agad muling nagpalabas ng matutulis na bagay ang Tail Arrow Fox mula sa kanyang buntot upang atakihin sina Pu Pan at Zhou Fan. Sinabi ni Pu Pan na mukhang minamaliit nga raw sila ng halimaw na ito. Isa nga lang daw itong mahinang D-rank monster kaya hindi na raw kailangang makipaglaban ni Zhou Fan at siya na raw ang bahalang kumalaban dito ng mag-isa. Pinakinggan naman ni Zhou Fan ang suhestyon na sinabi ni Pu Pan. Sinabi ni Zhou Fan na doon ng araw muna siya sa tabi at saka na lang daw siya tutulong kapag nagkaroon ng problema. Sumugod ng mag-isa si Pu Pan at sinangga ang mga matutulis na balahibo na pinapangatake ng Tail Arrow Fox. Noong makakita si Pu Pan ng pagkakataon ay mabilis nitong ginamit ang kanyang skill na Heavenly Granted Divine Power. Nabalot ng bilog at kulay pulang aura ang buong palibot ni Pu Pan. Sa tibay ng skill na ito ni Pu Pan ay hindi ito mabasag ng matutulis at matitigas na balahibo ng halimaw. Binilisan ni Pu Pan ang paglapit nito at tumalon ng mataas patungo sa direksyon ng Tail Arrow Fox. Agad na inihanda ng Tail Arrow Fox ang buntot nito upang atakihin ang papalapit na si Pu Pan. Naisip ni Zhou Fan na kahit nga raw isa lang itong D-rank monster ay halos walang tigil naman ang mga pinapakawala nitong matutulis na bagay. Bukod pa nga raw doon ay napakabilis din ng mga pag-atake nito kaya halos napaka-imposible nitong sanggahin at iwasan. Pero hindi nga raw uubra ang Tail Arrow Fox sa paraan ng pakikipaglaban ni Pu Pan. Hindi nga raw nito makakayanan ang fighting method ni Pu Pan na gumagamit ng brute force. Sa sandaling makalapit nga raw ito sa halimaw ay sigurado na ang pagkapanalo nito. Tumilapon ng Tail Arrow Fox noong tamaan ito ng puwersadong pag-atake ni Pu Pan. Naisip ng nanunood na si Zhou Fan na ang lakas nga raw ng pag-atake ni Pu Pan ay halos kasing lakas na ng pag-atake ng isang advanced peak Starfall Warrior. Talagang kahanga-hanga nga raw ang innate ability ni Pu Pan na divine power. Tumilapon ng malayo ang halimaw sa lakas ng pagkakaatake ni Pu Pan. Agad naman itong sinundan ni Pu Pan dahil hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas. Pagkakita ni Pu Pan sa nakabagsak na halimaw ay pinaghahampas niya ito ng sunod-sunod gamit ang kanyang kalasag. Pagkalapit ni Zhou Fan ay nagtanong si Pu Pan kung hindi na ba raw masama ang kanyang ipinakita. Kung hindi nga raw siya noon nasugatan sa kanilang joint operation ay malamang na malalagot sa kanya ang mga tauhan ng walang hiyang si Li Hangwu. Pinuri naman ni Zhou Fan si Pu Pan at sinabi na mukhang mas malakas na nga raw ito sa kanya. Nahiya naman si Pu Pan at sumagot na mas malakas pa rin daw sa kanya ng kaunti si Zhou Fan. Sinabi rin ni Pu Pan na pinatulog niya nga lang daw ang halimaw dahil ibinilin sa kanya ni Zhou Fan na ipaubaya na sa kanya ang pagpatay. Sabi ng captain na si Xin Jian na si Pu Pan nga lang daw ang nakipaglaban ngayon. Hindi nga raw sila nagkaroon ng tsansa na masaksihan ang taglay na kakayahan ni Zhou Fan. Sinabi ni Gan Chi na hindi na nga raw kailangang mag-alala ng kanilang captain. Ang pagkakakilala niya nga raw kay Pu Pan ay isa itong map ride na bata na walang kinakatakutan. Kung wala nga raw kakayahan si Zhou Fan, bakit ganoon na lang ang pagsunod dito ni Pu Pan? Sinabi ni Gan Chi na mukhang mabibigyan nga raw sila ni Zhou Fan ng isang malaking sorpresa. Naisip ni Zhou Fan na may nararamdaman nga raw siya sa paligid at mukhang malapit lang daw ito sa kanila. Nagulat si Pu Pan noong sundan nito ang direksyon kung saan nakatingin si Zhou Fan. Nakita niya na papalapit na sa kanila ang dalawang malalaki at mabibilis na halimaw. Ang mga halimaw na ito na may mahahabang dila ay mga D-rank monster na tinatawag na Iron Thorn Chameleons. Nag-alala si Gan Chi dahil isang araw sa mga mapapanganib na D-rank monster ang papalapit sa dalawa.
Nag-alala rin si Gu Feng at sinabi na kailangan nga raw nilang magmadali para iligtas sina Pu Pan at Zhou Fan. Bago pa man makagalaw ang dalawa ay agad nang nakababa ang captain nila na si Xin Jian. Hindi na naituloy ni Xin Jian ang pagtulong nito nang dahil sa kanyang nakita. Walang takot na sinalubong ni Zhou Fan ang dalawang Iron Thorn Chameleons na papasugod sa kanila. Bago sumalubong si Zhou Fan ay ini-activate na agad nito ang kanyang skill na Willow Blossom Flash. Ginamit ng mga halimaw ang mahahaba ng mga itong dila para gamiting pang-atake, pero mabilis at napakadali lang itong naiwasan ni Zhou Fan. Sa paglapit ni Zhou Fan sa dalawang halimaw ay inihanda agad nito ang kanyang sandata. Naisip niya na ang mga matangaraw ng Iron Thorn Chameleons ang kahinaan ng mga ito. Bukod nga raw sa napakabilis ng mga halimaw na ito ay kaya rin nilang magbalat kayo sa paligid para makatakas. Naisip din ni Zhou Fan na isang araw abala kapag hindi niya napatumba ang dalawang halimaw na ito ng tig-isang atake lang. Noong nagpakawala na si Zhou Fan ng kanyang skill na Shadow Flash Blade ay kasabay rin itong nag-activate ang special effect nito na Double Lightning Slash. Hindi na naiwasan pa ng dalawang halimaw ang pag-atake na tatama sa kanilang mga mata. Sa lakas ng skill na ginamit ni Zhou Fan ay agad na namatay ang dalawang Iron Thorn Chameleons. Habang nakakatanggap si Zhou Fan ng tig-3 stat points ay naisip nito na napakadali niya nga lang daw nakatalo ng dalawang D-rank monster. Naisip ni Zhou Fan na hindi niya nga raw ito naramdaman noong pinatay niya si Li Rong, pero mukhang malaki na nga raw ang inilakas niya simula noong sumali siya sa natapos na joint operation. Lumapit ang tuwang-tuwang si Pu Pan at pinuri si Zhou Fan. Napakagaling nga raw nito at nagawa nitong pumatay ng dalawang Iron Thorn Chameleons gamit lamang ang isang pag-atake. Sa lahat nga raw ng mga D-rank monster ay isa ang mga Iron Thorn Chameleon sa mga pinakamahirap kalabanin. Hindi naman makapaniwala si Qiu Feng sa kanyang nasaksihan. Sa ginawa nga raw ni Zhou Fan na pagpatay sa dalawang Iron Thorn Chameleons ay nakakapagduda nga raw kung isa lang ba talaga itong Intermediate Starfall Warrior. Sinabi ni Gan Chi na ang pinaka-nakakamangha nga raw kay Zhou Fan ay ang bilis nito. Hindi na nga raw nalalayo ang bilis nito sa isang Advanced Peak Starfall Warrior. Nagawa nga raw nitong makapatay ng dalawang Iron Thorn Chameleons gamit lang ang isang pag-atake nang dahil sa ini-activate nitong Attack Sword skill. Naisip naman ni Xin Jian na mas mabilis pa nga raw si Zhou Fan sa mabilis na dila na ipinapang-atake ng mga Iron Thorn Chameleons. Mukhang kabisado na nga raw nito ang paggamit ng Willow Blossom Flash at ang ginamit nitong D-rank sword skill. Naisip din ni Xin Jian na mukhang ang ginamit nga rin daw na skill ni Zhou Fan ay ang natanggap nitong reward sa natapos na joint operation. Ilang araw pa nga lang daw ang nakakalipas noong matanggap ito ni Zhou Fan pero parang bihasang-bihasa na ito sa paggamit. Nasiyahan si Captain Xin Jian dahil isa nga raw si Zhou Fan sa mga pinakamahusay sa mga kilala niya na batang genius. Kaya raw pala gustong-gusto ng kanilang president na isali rin ito sa kanilang team. Sinabi ni Gan Chi sa kanilang captain na mukhang nakatagpo raw sila ng isang gem. Kapag napalaki at naturuan daw nila si Zhou Fan na maging isang attacker sa kanilang team ay dadali at mababawasan na ang trabaho ng kanilang captain. Inabot na ng dilim ang ginawang pagkuha ni Pu Pan at Zhou Fan sa mga maibibentang bahagi ng mga pinatay nilang halimaw. Lumapit si Xin Jian at humingi ng pasensya kina Pu Pan at Zhou Fan dahil sa ipinakita niyang ugali sa dalawang ito. Humihingi nga raw siya ng pasensya dahil minaliit niya ang mga ito sa ibinigay niyang recruitment test. Sinabi rin ni Xin Jian na ngayon nga raw ay opisyal ng miyembro ng kanilang Sword Hunt team sina Zhou Fan at Pu Pan. Nakipagkamay si Zhou Fan sa kanilang captain na si Xin Jian at sinabi na sana nga raw ay gabayan sila nito sa mga misyon na gagawin nila sa hinaharap. Matapos noon ay sumakay na ulit ang Sword Hunt team sa armored vehicle upang ipagpatuloy nila ang paghahanap ng mga halimaw. Habang nagmamaneho ay may biglang pinindot si Gan Chi na isang pulang buton. Kasunod noon ay biglang naging seryoso ang mukha ni Gan Chi. Nakakita ang Sword Hunt team ng maraming halimaw kaya isinagawa na nila ang kanilang plano. Bilang scout at isa sa mga mabibilis na miyembro ng grupo ay kay Gan Chi nakaatas ang panghihila ng napakaraming halimaw. Sina Qiu Feng at Pu Pan naman ang magsisilbing mid-shield para maipon sa isang lugar ang mga halimaw na dinala ni Gan Chi. Sa sandaling magtabi-tabi ang mga halimaw ay doon naman aatake ang mga main attacker ng grupo na sina Zhou Fan at ang captain nila na si Xin Jian.
Sa paraang yun ay nagawang makaipon ni Zoufan ng maraming stat points. Bukod sa mga nakakalaban nilang D-rank monster ay may ilan pa ring naliligaw na mga E-rank monster. Pinagpatuloy nila ang ganoong paraan ng ilang araw, hanggang sa makapatay sila ng maraming halimaw at makaipon si Zoufan ng maraming unassigned stat points. Nagpahinga ang Sword Hunt team sa lugar na sadyang ginawa para sa mga hunting team na papasok ng Ghost Rain Mountain. Pinili nilang magpahinga sa pinakaitaas dahil doon ang pinakaligtas at pinakamagandang pwesto. Habang nagmamasid sa itaas si Captain Xin Jian ay naghahanap naman ng scout na si Gan Chi ng mga halimaw na sunod nilang papatayin. Naisip ni Zoufan na ibang araw talaga ang isang team na pinamumunuan ng isang novice warlord. Bukod nga raw sa kanilang captain ay dalawa rin sa kanilang mga miyembro ang may lakas ng isang advanced Starfall warrior. Sa 3 araw nga raw na pananatili nila doon ay napakalaki na ng kanilang kinita. Sa mga kabahagi pa nga lang daw niyang monster materials ay aabot na ito ng ilang milyon. Naisip ni Zoufan na ang pinakamalaki niyang araw na nakuha sa 3 araw nila doon ay ang pag-angat ng kanyang stats. Halos 100 nga raw ang nakuha niyang unassigned stat points at ginamit na niya ang iba nito. Hindi pa nga lang daw niya maaaring ilampas ang iba niyang stats sa 70 points dahil magiging isa na siyang advanced Starfall warrior. Kapag ginawa niyang araw yun ay mababawasan na ang mga makukuha niyang stats kapag pumatay siya ng mga D-rank monsters. Naisip din ni Zoufan na mas maayos nga raw kung pananatilihin niya munang ganoon ang kanyang lakas. Baka nga raw magtaka ang iba niyang kasamahan kapag napansin ng mga ito na lumalakas siya ng mabilis. Sinabihan ni Xin Jian si Zoufan na magpahinga nga raw ito hanggat magagawa nito. Kapag nga raw may nakaharap itong grupo ng mga D-rank monsters o grupo ng mga novice warlord monsters ay hindi na raw nito magagawang makatulog pa ng buong araw. Nagtaka naman si Zoufan sa sinabi ng kanilang captain, alam niya nga raw na mga D-rank monsters ang mga nakalaban nila pero hindi niya raw alam na maaari pala silang mapalaban sa mga novice warlord monster. Pinaliwanag ni Captain Xin Jian na kasalukuyan nga raw sila ngayong nagpapahinga sa pagitan ng red at yellow area. Mga D-rank monsters nga lang daw ang nakakalaban nila nitong nagdaang araw dahil nasa loob lang sila noon ng yellow area. Ngayon nga raw na nasa bungad na sila ng red area ay maaari na rin silang mapalaban sa mga novice warlord monsters. Sinabi ni Captain Xin Jian na ang pakay raw talaga nila sa kanilang hunting mission ay ang makapatay ng isang novice warlord monster. Ang ganoon nga raw na halimaw ay napakamahal ibenta, sa isang novice warlord monster ay maaari nga raw silang makapag-uwi ng mga materyales na aabot ng 100 milyon. Nagtanong si Zoufan na kung ganoon daw pala ito kamahal, ibig sabihin ba raw noon ay maaari na silang maging mayaman ng isang gabi nang dahil lang sa pagpatay nila sa ilang novice warlord monsters. Natuwa naman si Gu Feng at sinabi kay Zoufan na napakahilig nga raw nito sa pera. Palagay nga raw yata ni Zoufan ay napakadali lang labanan ng pinag-uusapan ng mga itong halimaw. Pinaliwanag ni Gu Feng na ang isang novice warlord monster ay isang nakakatakot na halimaw. Kapag nga raw may nakaharap na ganoong halimaw ang isang maliit na team na gaya nila ay kakailanganin daw nila ng ilang araw para lang matalo ito. Sinabi ng captain na si Xin Jian sa kanyang mga kasamahan na kapag nga raw may nakaharap silang isang novice warlord monster, ay ibigay nga raw sana ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya. Gusto niya nga raw sanang gulatin ng mga kilala niyang warlords kapag nakabalik na sila. Napaisip naman si Zoufan kung ang pagpatay ba raw talaga ng isang novice warlord monster ay kayang gumulat sa ibang mga warlord. Pagkabalik ni Gan Chi ay sinabi nito sa kanilang captain na maghanda na nga raw sila dahil napakarami raw halimaw ang paparating doon. Isang grupo ng mga halimaw ang mabilis na tumatakbo papunta sa pinagpapahingahan ng Sword Hunt team. Lahat ng mga ito ay nagmamadali upang hindi makatakas sa kanila si Gan Chi na binabalak nilang kainin. Ang grupo ng mga halimaw na ito ay mga D-rank monster na tinatawag na frenzied snow mastiffs. Nagulat ang captain na si Xin Jian sa dami ng halimaw na papalapit sa kanila. Talagang dinalhan nga raw sila ni Gan Chi ng isang problema na mahirap solusyonan. Sinabihan ni Xin Jian ang kanyang mga kagrupo na maghanda na raw ang mga ito para sa kanilang pakikipaglaban.